Hallelujah. So nevertheless, Paul spoke to Timothy. At itong sinasabi ni Paul kay Timothy, at dito natin kukunin mga kapatid ang ating text. So kung handa ka na, kung meron kang Bible dyan, buksan natin sa 1 Timothy chapter 6 verse 17. Anong sinasabi rito? Teach those who are rich in this world not to be proud and not to trust in their money, which is so unreliable. Kasi maraming mga tao ang nagtitiwala sa kanilang mga kayamanan, amen, sa kanilang mga naipon, hallelujah. Pero sabi rito ni Paul kay Timothy, hindi ito maasahan. This is unreliable. Anong sinabi ni Paul? Their trust should be in God, who richly gives us all we need for our enjoyment. Hallelujah. Paul is saying to Timothy that their trust should be in God and not on to their money. Amen. Pag maraming pera, sa tingin nila, mas secure sila. Human nature yan mga kapatid. And to others, they get their security to people. Secure ko kasi kasama ko si mayor, kasama ko si congressman, kasama ko si DPWH engineer. Pero nung nawala, ano nangyari? Saan sila ngayon? Nawala ang kanilang sense of security. Amen? Pero sabi ng Bible, mga kapatid, ito yung pangalawang text natin, ito yung subtext natin. Sa Jeremiah chapter 17, verse 5 hanggang 7, ang sinasabi rin dito, this is what the Lord says. Ito raw ang sinasabi ng Panginoon. Cursed are those who put their trust in mere humans, who rely on human strength, and turn their hearts away from the Lord. Curse pala, yung manalig tayo sa mga tao, Pero itong sinasabi sa verse 8, they are like, anong sabi dyan? Stunted shrubs in the desert with no hope for the future. Sino ba nakakita dito sa yung mga damo sa disyerto? Kasi nandito tayo sa disyerto. Diba, pag sinasabi mong sa damo sa disyerto mo, parang walang asenso, walang buhay, walang future kung ano ang mangyayari sa kanya. They will live in the barren wilderness, in an uninhabited salty land. Amen. Yun ang mangyayari daw mga kapatid sa mga taong nananalig sa kanilang mga kayamanan. Pero ito ang promise sa atin. Grabe. Bukas pa lang natin, promise na kagad. Ito, maganda. Hallelujah. Ang sabi dito sa verse 7, basahin natin lahat. But blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Anong sabi sa NIRV version? Sabihin ko kasi mas maganda ang pagkakuha dito. Pagkabigas, wala na riyan. NIRV version, translation, ang sabi dito, but I will bless anyone who trusts in me. I will do good things for the person who depends on me. Grabe ang Panginoon, mga kapatid? Pakisabi sa katabi mo, ikaw yun! Ikaw yun! Ikaw yun! Hallelujah! Ikaw ito mga kapatid, ang tinutukoy ng Panginoon. Kung ikaw ay nananalig sa Kanya, if you are confident in Him, na yun nilalagay mo yung pag-asa mo sa Kanya mga kapatid, Hallelujah! That we need not to put our trust sa mga kung ano-ano man, we should put our trust in the Lord. Amen? Hallelujah. Our confidence has to be in God. Yung kumpiyansa sa sarili mo na dapat nasa Panginoon. Meaning, we need to continually live in a life that is continually dependent on Him. That's why, anong nangyayari? We pray. Diba? We pray kasi alam natin meron tayong pangangailangan sa ating Panginoon. Hallelujah. Telling God that we are depending on Him. So let us not depend on our own strength. Amen? Hallelujah. On our own ability. So who shall we trust? Wala akong kasama. So who will we trust?
Amen. Manalig tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. From whom does our security come from? It comes from, ang sagot, the Lord. His faithfulness and His love. Amen. So introduction pa lamang yan mga parino. Today, I would like to speak on the message entitled, basahin natin lahat, Secured in God's Faithfulness. Grabe, no? Secured in God's faithfulness. Yan, nakapadlak ka mga kapatid. Secured, may puso pa kasi yan ang Panginoon. Grabe yung kanyang pagmamahal pag secured ka sa Kanya. Amen. Walang makanakaw. Hallelujah. At ang lahat ba excited? Magsabi ng Amen. Kung ikaw na nandyan sa online, pakitype dyan, Amen. Hallelujah. So, sabi rito mga kapatid sa Psalms 91, verse 1 hanggang 4, let me read to you. Ang sinasabi rito, those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. Amen. Pakisabi sa katabi mo, rest. Rest. Pahinga. Kasi maraming sa atin pagod na. Kayod ng kayod dito sa desierto. Kaliwat kanan ang racket, overtime, pagod na. Amen. Yung iba sa atin, naubos na ang buhok. Namuti na yung balbas. Nung dumating dito sa gitnang silangan, wala pang itim na buhok, pero kalbo na. Wala tayong magawa dyan. Hallelujah. Pero yung iba na hindi kalbo, pero dumating dahan-dahan naubos ang buhok. Grabe. Rest. No? Those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. And in verse 2, this I declare about the Lord. He alone is my refuge, my place of safety. He is my God. I trust in Him. Amen. Ito yung sinasabi pa lang kanina, no? Doon sa ating opening din kanina, yung binasa ko sa inyo, di ba? Ito rin yun, refuge, safety. Hallelujah. Dapat manalig tayo sa ating Panginoon Diyos. And in verse 3, ang sabi rito, for He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. Grabe, no? Etong mangyayari mga kapatid, kung tayo ay nananalig sa ating Panginoon Diyos, ililigtas niya tayo. And in verse 4, He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promises are your armor and protection. Kaya dapat panghahawakan natin, mga kapatid, kung ano man yung mga promise ng ating Panginoon. Hallelujah! Are we still there? Amen. Kung hindi mo naintindihan kasi masyadong malalim ang English, eto, kinunan ko ng Tagalog translation, ang sabi rito, ang sino mang nananahan sa piling ng kataas-taas ang Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya. Amen. Verse 2, masasabi niya sa Panginoon, kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol. Kayo ang aking Diyos na pinagtitiwalaan. Grabe, ano? Verse 3, tiyak na ililigtas kaniya sa bitag ng masama at sa mga nakakamatay na salot. Verse 4, iingatan kaniya gaya ng isang ibong iniingatan ang kanyang mga inakay sa lilim ng kanyang pakpak. Iingatan ka at ipagtatanggol ng kanyang katapatan. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Amen. Praise God. The author of the psalm is pointing out the importance of trusting the Lord. Nakita niya yung importansya, yung kahalagahan, mga batid, the importance and the benefits of trusting the Lord. Ano ba yung mga benepisyo? Words like safety, di ba? Refuge, doon sa verse 2, rescue and protection, diyan makikita sa verse 3. At ano pa ang meron diyan? Covering, shelter. Oh, hallelujah! Praise God! Now listen, church.
Ibig sabihin, if we are Christians, while being secured in God's faithfulness offers peace and hope, amen, it does not mean a problem-free life or a life free from difficulties. Kahit na secured ka, amen, alam mo na meron ka kapayapaan sa Panginoon, pero hindi daw ito nangangahulugan na walang problema darating sa ating mga buhay. Are we still there? Amen. Kasi hindi tayo immortal. Tao lamang, kuya mo. Amen. Maraming problema. Nandyan si Judith. Nandyan si Manny. May problema pa sa kalusugan. May problema pa sa anak, may problema pa sa asawa, nangaliwa, kumanan, nagtalikod, humarap. Lahat na. Amen. Kasi nakita natin sa Psalm that there will be trouble. Amen. There will be difficulties. May paghihirap. Pero ang maganda rito, we can find strength and comfort knowing that God is faithful and His grace will sustain us. Grabe. And that His love endures for? Ito yung sinabi natin kagabi, di ba? So 1 Chronicles 16:34, baka nakalimutan. Yan na nga, nakalimutan na ng iba. Ha? Give thanks to the Lord for He is God, but His love endures forever. Secured in the Lord, secured in the Lord's faithfulness. Now, because we are secured, ngayong umaga, 3 things ulit ang ating babanggitin. Ano? Because we are secured in God's faithfulness, 3 things. Now, number 1, are we ready? Amen. Kung ready ka na dyan, ang sabi doon, because we are secured in God's faithfulness, we can now choose. Anong sinasabi nito mga kapatid? Not to worry. Huwag kang mag-alala. Because we are secured in God, His power, His wisdom, His kindness, His goodness, lahat-lahat na ito. Nariyan na sa atin because we are secured in the Lord. We can choose not to worry. Hallelujah! Woo! Hallelujah! Praise God. Sabi sa 1 Peter chapter 6 verse 7, anong sabi diyan? Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Lahat ng problema mo, lahat ng pag-aalinlangan mo, lahat ng mga nagpapagabag sa iyong isipan, ibigay mo kay Lord kasi He cares for you, kapatid. Nandiyan ka pa ba? Anong sabi? Ano sabi? All but not some. All your worries. Huwag yung isa lang, but all your worries, for He cares about you. Can you imagine the Creator of the universe, the heavens and the earth, He cares about you? Grabe ano mga kapatid? The Almighty God, He cares for you. Jesus spoke powerfully about this, yung mga worry na yan, in the book of Matthew. If we are ready, ang sabi rito sa book of Matthew, babasahin ko sa inyo mga kapatid. Marami tayong verse ngayong umaga, kaya maghanda-handa na tayo mag-take note, Kasi bubusugin ko kayo ng mga pangako ng ating Panginoon. Are we still there? Type mo dyan, amen. Hallelujah. Sabi rito mga kapatid, sa Matthew chapter 6, verse 25 hanggang 34, medyo mahaba-haba ito mga kapatid. Pero ang sinasabi rito, ano sabi dyan? I tell you, do not worry about your life and what you will eat or drink, and don't worry about your body and what you will wear. Isn't there more to life than eating? Yan. Hallelujah. Aren't there more important things for the body than clothes? Look at the birds on the air. They don't plant or gather crops. O nga naman Hindi naman sila nagtatanim. Pero ano nakikita natin sa ibon?
Walang ibon na masakitin. Lahat yan masigla. Amen. Kumakain. Ito yung sinasabi sa atin. They don't plant or gather crops. They don't put away crops in storerooms. But your Father who is in heaven feeds them. Aren't you worth much more than they are? Grabe, ano? Hallelujah. Parang nabigkas ko rin ito, no? Last Friday, kung natatandaan nyo. Ito yung, dito ko rin kinuha yung ating tithes and offering exhortation. Hallelujah. So kung ituloy natin yan, ang sabi rito mga kapatid sa verse 27, can you add even 1 hour to your life by worrying? Nakakadagdag ka pa ba ng 1 oras sa iyong buhay kung ikay namumblema? Kuya Jeff, papalagay mo, mukhang wala, no? Ganun pa rin, tumakbo ang oras, problema pa rin. Pero ang sinasabi, huwag kang mag-alala. Ang sabi diyan sa verse 28, and why do you worry about clothes? See how the wildflowers grow. They don't work or make clothing. But here is what I tell you. Not even Solomon in all his royal robes was dressed like one of these flowers. Amen? Hindi nga problema yung mga bulak daw na wala silang damit. Kung ano yung isusuti nila bukas. Sabi doon sa verse 30, if that is how God dresses the wild grass, won't He dress you even better? Binihisan niya nga yung mga bulak. How much more ikaw, anak ka ng Diyos? Amen! Your faith is so small. Yung pananampalataya mo na ay singlit. After all, the grass is here only today. Tomorrow is thrown into the fire. Hallelujah. Are we still there? Papunta pa lang tayo sa exciting part about this verse. Kaya kung ready na kayo, etong sinasabi. Next verse, anong sinasabi diyan? Basahin natin lahat. Ito lang, verse 31 lang. Anong sabi? So don't worry. Don't worry. Don't say that I will eat what I will eat or what will we drink. People who are ungodly run after all these things. Amen. Kaya maraming mga tao ang nangungurakot. Maraming buhaya ang lumalabas sa Pilipinas ngayon. Dati hindi naman infested ng buhaya ang Pilipinas. Pero ngayon, grabe. Ang daming buhaya, nakaabot na sa Senado, sa Kongreso. Oh, hallelujah. We rebuke that in the name of Jesus. Hallelujah. Ang sinasabi dito, your Father who is in heaven knows that you need them. Hallelujah. Woo! Nandiyan pa ba tayo? Ito ang pinakamaganda mga kapatid. Sinasabi dito, but put God's kingdom first. Unahin natin ang kaharian ng Diyos. Do what He wants you to do. At anong sinasabi diyan? Then all these things will be given to you. So, don't worry about tomorrow. Tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ng aking matalik na kaibigan na si Corrie ten Boom, kung si Kuya Jeff meron siyang Lolo Job, ako naman meron akong kaibigan, matalik na kaibigan na si Corrie ten Boom. Ang sinasabi ni Corrie, never be afraid to trust an unknown future to a known God. Mukhang hindi natin nakuha. Hallelujah. Huwag ka daw mag-alala sa kinabukasan na walang kasiguraduhan. Kasi alam natin ang isang sigurado dito, meron tayong Diyos na buhay, faithful. Never be afraid. Huwag kang matakot. Amen. Wow, that same God who parted the Red Sea. Amen. The same God who helped Daniel in the lion's den. Amen. The same God who helped David defeated Goliath. The same God whom we are worshiping today. Hallelujah.
never be afraid to trust an unknown future to unknown God. Amen. Kaya kapatid, kung ikaw nabibless ka dyan, pakitype mo dyan, Amen. Now, if after obeying God, ngayon pagkatapos na kung sinunod natin ang utos ng Panginoon, kasi sabi niya doon, di ba? Anong sabi doon sa verse, anong, hindi ko makita. Verse 33, but put God's kingdoms first. Di ba? Yun yung sinabi kanina. Now, if ginawa natin itong lahat, you find yourself in a seemingly tight, uncomfortable, difficult situation. Amen? Yung sinasabi mong, Lord, ang bigat-bigat na. Ibibigay ko pa ba to? Huli na to, Lord. Ilalaglag ko pa ba to sa tithes and offering box? Di ba mahirap, kapatid? Sinasabi ni Lord, ibigay mo ito kay kapatid kasi meron silang anniversary doon sa Luneta ngayong kuan. May malaking celebration doon. Gatherings ng mga believers. Tapos sabi mo, Lord, mukhang kulang ako sa budget, Lord. Tapos sabi ni Lord, ibigay mo ito doon sa mga kamag-anak mong namatayan. Lord, wala na talaga. O ito, allowance ng mga kapatid mo, magulang mo. Ano pa? School, pambayad ng tuition. Wala na, Lord. Piniga ko ng lahat. Huli na talaga to. Wala nang savings. Never be afraid. Woo! Hallelujah. He will carry you through it, kapatid. Are we still there? Amen. So kung number 1, ano yun? Secured in God's faithfulness, we can choose not to worry. Number 2, ayan, hallelujah, kasi mag-alas 12 na. Hallelujah. Number 2, ang sinasabi nito, because we are secured in the Lord, we can choose not to envy. Marami sa mundo, mga kapatid, mga inggitero, siloso. Pero anong sinasabi ni Lord, because you are secured in me, huwag ka nang mainggit. Amen. Sabihin mo, ba't grabe naman yung bakasyon ni Doc Rich? Grabe, bongga-bongga. Huwag kang mainggit. Trust in the Lord. Trust in the faithfulness of God. You can, church, being secure in the Lord gives you the grace not to envy. Kaya makikita nyo si Coach Rich, mukhang walang inggit sa sarili, walang inggit sa katawan, hallelujah, or not envious, but security in the Lord, yung security in His plans, His wisdom, it allows you to get rid of envy in yourselves. Do we believe that, mga kapatid? Na kung meron na mga plano si Lord sa iyong buhay, maaring madelay man ito o matagal man ito, wala kang inggit. Sabihin mo, ba't nauna na siya? Hasindero na siya, ako wala pa rin. Amen? Ba't naka 4 wheels na siya? Ako nagtra-tricycle pa rin. Amen? Amen. Hallelujah. Kasi secured tayo na alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Secured tayo na alam natin na ang Diyos ay nilista na doon, no? Kung ano may yung pangangailangan ni Kuya Jeff, pangangailangan ni Pastor Emel, sabi na, bakasyon ito, check! Oh, hallelujah. Claim natin yan, Hallelujah, baka mokas, may ticket na. Hallelujah, check! Amen! Hallelujah. At binibigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan natin. Sabi ng Bible, sa Proverbs chapter 14, verse 30. Ayan, kung nagte-take notes kayo, itong sinasabi dito, a heart at peace gives life to the body. Pero anong sinasabi dyan? But envy rots the bones. Grabe. Kung hindi mo maintindihan, kapatid, kumuha ko ng Tagalog translation talaga kasi kailangan nating maintindihan anong sinasabi nitong envy dito sa Proverbs chapter 14 verse 30. Ang sinasabi ito, ang payapang isipan ay
nagpapalusog ng katawan. Ngunit, yan na nga, ngunit, pakisabi sa sarili mo, ngunit, ang pagkainggit ay tulad ng kanser sa buto. Grabe, no? Pag may inggit ka, kapatid, asahan mo, magkakakanser ka. Parang may kanser sa buto na dahan-dahan kang sinisira ng inggit na yan. Oh, hallelujah. Si envy, church, is usually a sign of deep insecurity. Tama ba? Kung insecure ka sa sarili mo, mainggit ka. Tama ba? Sabihin mo, but bago na yung cellphone ni Coach Lee, but 17 Pro Max na yun? Grabe no? Manifesting. Wala pa kapatid. Wala pa. Baka sabihin nyo, grabe naman. Sana all. Wala kapatid. Kunyari lang. Ayan ang sinasabi ko. Mamaya, kainggitan na naman tayo eh. Bagong kwento na naman yan. Amen? It's usually a sign of deep insecurity. As believers, we are encouraged to trust God. Manalig ka sa Panginoon and find contentment in Him and in His will for our lives. Why? Because security in the Lord produces contentment. Kung secure ka kay Lord, kahit na wala kang pera, kahit na marami kang problema, sabihin mo sa sarili, praise God pa rin. Give thanks to God pa rin. For God is good and His love endures forever. Kasi alam mo, amen, kapag secured ka kay Lord at secured ka doon sa plano niya, amen, matuto tayong maging kontento sa ating sarili. Are we still there? Hallelujah. So, paano ba yan? 12:00 na. Ituloy ko pa. Kuya mo, ituloy pa natin. Ituloy. So, ito na. Isa na lang. So, if we are, secured in God's faithfulness, pangatlo, mga batid, at panghuli, we can choose to be thankful in all circumstances. Amen. In all circumstance, we can choose to be thankful. Kung ano pa man ang pinagdadaanan natin sa buhay, maaring sagana man, maaring paghihirap man, maaring sorrow ang dumating ngayon sa ating buhay, we can still choose to thank God in all circumstances. Amen. But we all know that it is easier said than done. Madaling sabihin pero mahirap gawin sa Tagalog. Ayan. Amen? Na magpasalamat. Kahit na may mga pinagdadaanan, maniwala tayo. Madaling sabihin. Pero mahirap gawin. Amen? Especially if the circumstance is unfavorable or difficult. Mamamatay na ang iyong ina, pero nandito ka. But you said, anong sinasabi dito? Give thanks in all circumstances. May sakit ang iyong ina, hindi ka maka-caregiver. Oh, may sakit iyong anak, hindi ka maka-caregiver. May lindol doon, hindi ka maka-caregiver. Hallelujah. Nandyan pa ba tayo? Baka nabingi na kayo. Kuya mo, nandiyan ka pa ba? Amen. Hallelujah. Gustong-gusto ko si Kuya mo ngayon eh. Kasi masyadong seryosa. Kaya kapit lang Kuya mo. Malapit na. Hallelujah. Paano ako maging thankful, Lord? Kung yun nga, sinasabi ko, maraming circumstances. Amen. Hallelujah. But this is what happens when you are secured in the Lord, in His plan. Na you should be thankful pa rin. You realize that if inallow yan ng Diyos sa buhay mo, kapatid, alam mo na sigurado ka, ito ang maganda, na may magandang dahilan ng Diyos. Amen. May magandang dahilan. And you may not see it now, but eventually in the future, masasabi mo na, oo nga, may purpose talaga si Lord. Bakit? Single pa rin ako ngayon. Hallelujah! Bumabalik kay Kuya Jeff eh. Hallelujah! Hallelujah!
Oo naman talaga, kapatid. Bakit mo sabihin mo na wala ka pang asawa? Kasi sabi siguro ni Lord, wala ka pang asawa kasi may pinapaaral ka pa eh. Amen. Kung nag-asawa ka ngayon at hindi ka handa, anong mangyari sa asawa mo? Di ba? Baka humanap ng iba at ibigin niyang tunay. Paano na lang, kapatid? Kaya, sometimes, we should be thankful. Kung hindi man nasagot yung ating mga panalangin, we should be thankful. Ang sabi ni Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Thessalonica, itong sinasabi ni Paul, 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 hanggang 18. Ang sinasabi rito, rejoice always! Grabe, no? Rejoice always! Magalak palagi! Magalak palagi! Hallelujah! Sarap ulit-ulitan, no? Magalak palagi! May galak, may saya, puri sa Diyos. Woo! Hallelujah! Pray continually. Verse 18, give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Ito pala, no? Nasusulat, nasasabi. Hindi nasabi ni Coach, ngunit si Paul na mismo ang nagsabi, give thanks in all circumstances. Grabe, ano? Saan ba si Paul nung sinulat niya ito? Nasa kulungan. Rejoice always. Nakulong ka na, rejoice pa rin. Maniwala tayo dyan. Ano, kuya mo? Ha? Wala ka nga lang mapadala sa pamilya mo, nangangamot ka na, kaya tumataas na yung hairline natin dito eh. Ha? Kuya Jeff, kaya nga sumusunod na si Kuya Jeff, kamot ng kamot pataas na eh. Kasi dati yung suklay ni Kuya Jeff, gano'n, no? Ngayon pababa na eh. Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Amen, hallelujah. Amen. This is very challenging to rejoice always. Amen. In what you're going through right now, God says, rejoice always. Because you are secured in the Lord, in His plan, in His wisdom. Kaya sinabi ko, maring hindi man natin alam, marok ngayon kung bakit nangyari ito, pero yung wisdom ng Panginoon, no, that we should trust in it, that will give you the grace and the strength to still be thankful. Because you are now secured in the Lord. Dapat, mga kapatid, dahil secured ka kay Lord, eto, we can thank God in the delays. Hallelujah. Kagaya sa akin, no, ilang buwan na delay yung aking uwi. No? Akala ko, February. Pero anong buwan na ako nakauwi, mga kapatid, ng Pilipinas? March, April, May, June, July. After 5 months, ano? But praise God, may dahilan ng Panginoon. Bakit tayo na-delay? We can thank God in the delays. Woo. Especially if you are praying for something. Hallelujah. Pero until now, walang sagot, mahirap. But because we are secured in the Lord, we can now thank God even in the delays. Di ba? Anong sabi doon sa Ecclesiastes? Everything is beautiful in God's perfect time. Amen. Amen. Mukhang wala na. Amen. Mahina na. Yun na. So even in the seasons of waiting, even if it is difficult, we can still be thankful because we are secured in God. Amen. Sabi rito sa Proverbs chapter 19 verse 21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Grabe, no? Ang daming plano natin bilang mga tao. Amen. Sino nakaranas dito na meron kang plano ngayong Biyernes? Sabihin mo, magliliwaliw ako. Inom ako ng kape doon sa Dunkin Donuts mamaya. Amen. Pero anong nangyari? Hindi natuloy. Hindi inaasahan, hindi natuloy. Na-cancel yung plano. Mag-outing sana, no? Maliligaw ng swimming pool kung nasa Pilipinas. Amen. Mamasyal sana sa kabilang barangay.
Amen? Pero hindi natuloy. But after ilang months or years, na-realize mo, praise God, di natuloy at na-cancel yung plano. Kasi kung natuloy yung plano at nandun ka, na-disgrasya yung sasakyan, wala ka na sana ngayon. Amen? Kasi mas maganda yung plano ng Diyos because we are secured in the Lord. So kung secured ka, pasalamatan natin yung delays, di ba? At pangalawa dyan, anong sabi? We can thank God in the seasons of pain. Ito yung pinaka-grabe, yung seasons of pain, yung umiiyak ka na. Umiiyak ka na, wala ka doon sa kalingan ng iyong mga bagulang, wala ka doon sa, kung ikaw man siguro ang nalindulan, sa earthquake doon sa Pilipinas, wala ka man doon, pero paano ka man? Namatayan ka. No, lalo na yung tatay nung, tawag nito? Yung buntis na nanay, na namatay, nadaganan. Pero ano sinasabi ni Lord? We can thank God in the seasons of pain. Because those are the times when we learn that the most important and beautiful lessons in life are taught. Tama ba? Na sa panahong ito, ito yung pinakamagandang pagkakataon na merong tinuturong maganda ang Panginoon sa atin. Hindi mo maarok, pero doon mo ma-realize gaano kakamahal ng Panginoon, mga kapatid. Amen? As far as God is concerned, pain has its purpose. Amen? Yung mga sakit na naramdaman natin, betrayal na nangyari sa ating mga kasama dito, iniwan tayo, it has its own purpose. Amen? Hindi natin sila ma-blame for that. We cannot blame them for that. But it has its own purpose. Bakit na nangyari ang mga bagay na iyon, Nagkaroon tayo ng heartaches. Pero sabi nga dito, the most important and beautiful lessons in life when we realize, when we experience that pain. Amen? Parang yung sa may minamahal ka. Pag hindi ka niwan, di ba? Doon mo malalaman na sinamahan lang pala ako nito dahil sa aking pera. Amen? Nung wala ka ng pera, iniwan ka. At least alam mo, nung maaga pa na pera ang habol sa'yo. Amen? Woo! Hallelujah. Are we still there? Amen. Hallelujah. Because we can thank God, thank Him still even in the seasons of testings and trials also. Ayan. Kung mayroong mga pagsubok, may mga tukso, mayroong pag ginadaanan, sabi diyan, pasalamat ka. In all circumstances, give thanks to the Lord. Amen. Sabi nga sa book of James, anong sabi doon? That, di ba? James 1, chapter 2, verse 4. Binanggit din nata ito ni Kuya Mo kagabi, Consider it pure joy, my brothers and sisters, and whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Ito yung nangyayari, mga kapatid, pag meron tayong mga trials na pinagdadaanan, tinuturuan tayo kung paano mag-persevere, yung hindi tumigil. Kasi sabi doon sa verse 4, let perseverance finish its work so that you may be. Anong sabi? Wala na nakakabasa. Anong sinasabi? Basahin natin. Be mature and complete, not lacking anything. So maturity happens in the testing of our faith. Growth happens. Amen? Character happens in the testing of faith. Nagkakaroon tayo ng character building. Dati, anong sabi ni Kuya Jeff palagi? Ano yung Kuya Jeff? Yung sa baso? Dati? Ngayon, nagseserbisyo? Dati, mabisyo. Ngayon, nagseserbisyo. Praise God. Because we are in God, we thank God. Ano sabi dito? We thank God in times when we don't understand what He's doing. Magpasalamat daw tayo. Amen? Because I don't know. Ikaw na nanonood dyan, nakikinig ng salita ng Panginoon Diyos. I don't know what season you are in right now. Amen? What you're going through right now. And maybe some of you don't know why this is happening to
to you right now. Sabihin mo, nagbakasyon naman ako, Lord. Bakit pa ako na-disgrasya? Diba, nag-i-enjoy lang naman sana ako, Lord. Kaya 9 years ako hindi nakauwi ng Pilipinas. Nangyari, na-disgrasya patuloy ako rito. Diba? Pero anong sinasabi nito? We can thank God in times when we don't understand what He is doing. Nagsisimba naman kami doon, Lord, pero bakit sinisiraan kami? Grabe naman sila, Lord. Wala naman sila mga puso, Lord God. Anong sinasabi? We can thank God in times when we don't understand what He's doing. May plano ang Diyos. Amen. May plano ang Diyos. Bakit lilima tayo ngayon? Hallelujah. Praise God. Nadagdagan ng isa. And I pray na it will still grow according to the will of God. Amen. Hallelujah. Ang sabi rito, di ko maintindihan, Lord, bakit ito nangyari? Understand this. Ang sinasabi ni Lord, we may not always understand what the hands of God are doing. But, mga kapatid, but, we can always trust the heart of God. Amen. His heart is good. Amen. His plans are good. Amen. His ways are good. Amen. And He always knows what is best for us, for me, for you, for you, for you. At ikaw na nanonood dyan, alam ng Lord ano ang best sa'yo. Amen? Pakilingon nga yung katabi mo. Pakisabi sa Kanya, love na love ka ni Lord. Amen. Love na love ka ni Lord. Kaya kung ano man yung pinagdadaanan mo, kapatid, kapit lang. Kapit lang. Praise God. As we end today, balikan natin. Because today is Communion Friday. Hindi tayo ulit iinom ng juice at kakain ulit ng saro. Amen. Pero balikan natin ano ang nangyari. I'll bring you back to the greatest and the ultimate expression of the faithfulness of God. Ano ba yun? Just in case you want a reminder, kung gaano ba ka-faithful ang ating Panginoon? Gaano ba katapat ang Diyos? Amen? Amen? Gaano ba kadakila ang Diyos? Grabe. Ito yung awit natin kanina, di ba? Dakilang katapatan ng Diyos. Hallelujah. The greatest expression of that is Jesus dying on the cross for us. Amen. So if you're feeling weak, and down, kung mawala man yung feeling mo na security from the Lord na feeling mo lang yun. Pero hindi yung totoo. Feeling mo lang yun na nanghihina ka. Feeling mo lang na, Lord, parang hindi mo na naririnig ang aking mga panalangin. Just go back to Jesus Christ. Amen. Choosing to give up His life for love. Amen. Anong sabi sa Bible? Ito yung sinabi ni Coach. Hindi pa pala ito, yung isang sinabi ni Coach. Pero itong sinasabi ng Bible, sa Romans chapter 8 verse 32, He who did not spare His own Son, yan mga kapatid, nakulang ng N, but gave Him up for us all, how He not also, along with Him, graciously give us all things. Nandyan ba tayo? Sinuko niya nga ang kanyang anak para mamatay sa atin. How much more tayo? Ano sabi dyan? How will He not also, along with Him, graciously give us all things? Grabe, no? Ano sabi? All. Not some, but all. All! Kaya sabi ni Coach Rimel kanina, dito pumapasok ang Romans 5:8. But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Palakpakan natin si Lord. And let's all stand. Hallelujah. Grabe, no? While we were still sinners, Christ died for us. Whew! So undeserving of the goodness
in the love of God. Christ died for us. Anong sabi doon sa 1 John chapter 3 verse 16? This is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us. Grabe, no? Dito natin makikita ang totoong pagmamahal. That Jesus Christ laid down His life for us. So church, go back to the cross. And there you will find the greatest, the ultimate expression of the faithfulness of God. Jesus Christ dying for us, laying down His life for you and me. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Palakpakan natin. Yung malakas, ba't mahina yan? Lakasan mo pa. Walang bayad to, mga batid. Hallelujah. 1 John chapter 3 verse 16. This is how. Kung paano, no? Jesus Christ laid down His life for us while we were still yet sinners. Sinuko niya ang kanyang buhay para tayo ay may ligtas. Hallelujah. All heads bowed, eyes closed. Bago tayo manalangin sa ating closing prayer, I would like us, kasi kahit na ikaw mga kapatid na nandyan sa online, gusto ko na pasalamatan mo si Lord sa faithfulness, sa goodness, sa buhay na ibinigay sa iyo. Kung ano man yan, kausapin mo si Lord. Hallelujah. Pasalamatan mo siya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord God, for the greatest expression of your love for us. That while we were yet still sinners, Lord God, Christ died for us, laying down His life to be saved, Lord God. Maraming salamat, Panginoon Diyos, for reminding us of the life of Jesus Christ. And because of that light that was shed on the cross, we are secured in the faithfulness of God. Your faithfulness, O Abba Father. Maraming salamat, Panginoon, for reminding us kung ano man itong mga pinagdadaan namin, O Lord God. It is just temporary. Because of your great faithfulness, O Lord God, we can choose not to worry, O Lord God. We can choose to feel thank you, Lord God. Hallelujah. When we can choose not to envy, O Lord God. Hallelujah. At maraming salamat, Panginoon Diyos, for the security that you have given to each and every one of us. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa araw na iyong binigay, O Lord God, upang kami ay makapakinig ng mga salita mo, Panginoon. Marami man kami mga pinagdadaanan, O Lord God, but we cling on to your promises, O Lord God, holding on until the very end, O Lord God. No, ang kay saya-saya na magpuri sa iyo, O Lord God, because we know that, Lord God, ikaw ay buhay, Panginoon, sa aming buhay. Ikaw ay dakilang, O Lord God, sa amin. Kung ano may mga pinagdadaanan namin, O Lord God, we surrender it to you, Father God. Hallelujah. Maaring, O Lord God, sickness man ito, Lord God, problema sa health, problema sa finances, O Lord God, maaring death man ito sa family, Lord God, maaring sa lindol man ito, Lord God, sa sunog man ito, Lord God, nawalan man kami, Panginoon, nabaha man kami, Panginoon, but, O Lord God, we entrust to you, Lord God. Maaring hindi man namin maintindihan kung bakit nangyayari ito, Lord God, itong mga pain, itong mga suffering, trials, tribulations, O Lord God, but we know, O Lord God, everything will fall according to your will, according to your purpose, O Lord God. Na Lord, may magandang patatunguhan to, Lord God. In your perfect time, O Lord God, everything will be
Okay, hallelujah. Kay Lord God, maraming salamat ulit Panginoon sa araw na ito, Lord God, sa mga nanonood online, sa kanilang hindi pagsawa, Lord God, na suportahan ang gawain. We pray that, Lord, you continue to bless them. Hallelujah. And sa mga kapatiran, O Lord God, na nandito online, sa on-site din, Panginoon, na hindi nagsasawa, Lord God, na gumigising, na humahanda, Lord God, para ma-prepare ang gawain, O Lord God. We thank you, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Bless us, O Lord God, as we go on our separate ways this morning, O Lord God, sa aming mga kanya-kanyang mga trabaho na naman, Lord God, sa araw na darating, Lord God. Have your way on us, Father, and keep us, Lord, in the shelter of your wings. Kaya, Lord God, maraming salamat din, Panginoon, na iyo akong ginamit ngayong umaga, Lord God, na makapagbahagi ulit na yung mga salita, Lord, sa iyong mga anak. At thank you, Lord God, sa pagkakataon na ito kay Pastor Remel na siyang pinagamit ang pulpito, Lord God, upang maihayag ang magandang balita sa mga anak mo, Panginoon. Kaya, Lord God, to you alone be the glory, the honor, and the praise. At lahat ng mga anak ng Panginoon ay magsasabi ng Amen. Amen. Praise God. God bless people.